Sir, bala tayo ngayon sa puro pick-up regarding sa Bangsamoro, ano ba update sa Senate Committee ng Local Government? Sa ngayon, inahantay pa namin yung final form of organic law. Madalas nga nung nakaraang linggo, nagkataon, nakita kami ni Secretary Dennis at sinasabi ko nga sa kanya, sabi niya, malapit na raw matapos. Pero mukhang nadidelay pa rin, hindi ko lang alam kung bakit at hindi naman ako kasama din sa usapan na yan. The original schedule was darating sa Senado ng Mayo, yung organic law, tapos nailipat naging April. So nasa June na tayo. Pero sabi ko nga sa kanya, kailangan sana kung meron na maibigay sa amin para maumpisa na namin ang mga hearing. Kasi kung talagang ang limit, ang deadline na ibinibigay ng COMELEC ay end of the year 2014, early 2015 para matuloy yung plebiscite. Kasi may plebiscito kasama doon sa batas. Kailangan na natin siguro masimulaan hanggat maga. Pero handa naman ako kung masubmit nila kahit nasa recess, maghihiring ako. Para talagang lahat ng gustong magsalita, lahat ng kailangan matanungan kung dito ay makakausap natin sa hearing. Sir, bakit na-delay? Bakit natanggal? May problema ka? Hindi ko lang alam. Hindi ko talaga alam kung ano yung dahilan. You will have to ask the negotiating committee, siyempre yung office ni Secretary Dennis. I don't know. Pinag-aaralan ngayon namin yung mga annexes pala. At siguro kung pagbalik ay wala pa, pag after ng recess ay wala pa yung organic law, pwede ko na sigurong umpisahan yung sa mga annexes. Titignan natin because the annexes taken by themselves, hindi sapat yun eh. Kailangan talaga makita yung basic law. So sa mga annexes may nakita ba sa mga hindi kaya-kaya? Hindi naman. Meron mga kailangan iliwanag. Tulad dun sa plebiscite, how will it apply, kung anong mangyayari kung ang isang LGU ay bumoto kontra doon sa parent LGU. Diba? Ang isang bayan ay umuo hindi at yung probinsya ay umuo hindi pa paano gagawin doon sa bayan na yun. Kung ang barangay, halimbawa, umuo hindi at yung kanyang bayan o syudad ay iba naman ang naging boto, paano handling doon? Tapos yung malaking question na laging nababanggit ay tungkol sa territorial waters. Tapos yung sharing of national wealth, merong inconsistency dahil dun sa Bangsamoro, dun sa annexes, yung IRA is 75%. Whereas the other local governments ay 60%. 75% ang mapupunta sa Bangsamoro government. So ito kailangan i-resolve. Parang malaki yan. Yun na nga. Tapos yung sharing of national wealth, kailangan din mapag-usapan. Maraming question. Hindi sa sinasabi namin mali, sinasabi namin hindi maliwanag. Paano ang magiging implementasyon. Sharing of national wealth na. Tapos yung, then of course, maraming nagtatanong ng mga constitutionality question. In fact, may suggestion, may meron pa nagsabi na kailangan ng plebisito sa buong bansa. Hindi lamang sa yung dating miyembro ng ARM. Meron naman mga miyembro ng ARM sinasabi bakit kami sinasama dahil bumoto kami sa ARM, hindi pa kami bumoto sa Bangsamoro, bakit kasama sila sa grupong nag-plebisito. So there are still those questions na kailangan i-ulagin. Sir, kailangan ba may isang pa kasi medyo marami yan masalimot pa dun sa naturang? Marami talagang pag-uusapan at siyempre very passionate ang ating mga proponent, lahat ng sumasang-ayon at lahat ng tumututo ay kailangan nga natin mapakinggan lahat. Pero wala tayong magagawa hanggang dumating at matapos at dumating sa amin ang basic law, the organic law for the Bangsamoro. Kaya rin matapos ang Pipilitin namin matapos. Kasi the plebiscite is important. They have to decide. Kailangan yung matapos. Kailangan mainit pa lang.